Let's pray. Father God, marami pong salamat muli at nagkatiro kami dinhi. And thank you always, Lord, for bringing us here safely and giving us this time to hear your word, Father God. Lord, prepare our hearts, mga puso namin, tanggalin mo po ang mga any distractions namin yan na. At kahit anong bumabagabag sa isip namin, help us to listen, not just with our ears, but with our hearts. Holy Spirit, guide us as we study your word today. Bigyan mo po kami na understanding, wisdom, at open our hearts para ma-apply namin ito sa aming mga buhay. And Lord, kung may kailangan kaming baguhin, tulungan mo po kaming sumunod sa inyo. We commit this time of Bible study to you in your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Tatong title yan na, nananalangin ka. Wow, blurred na talaga mata ko. Laki na niyan ha. Pero walang dumating. Ano talaga ibig sabihin nito? Ang main text natin yan na can be found at Matthew 7:7. Let me start with a simple question. Ilan dito sa atin yan na naka-experience na nag-pray pero walang nangyari? Diba? Yung tipong nag-pray ka, tumangis ka pa nga ni, sincere ka man, gudhay mo prayer. Pero after mo mag-amen, ada pagyapon ang same problem. Ada pagyapon it mga bills, ada pagyapon it mga sakit-sakit, ada pagyapon it gutom. Now, let me make it more real. Paano kung hindi lang ito tungkol sa bills? Ito ang pinaka-importante. Kundi hapagkaon sa pagkain. Kay this is actually the most common ginpipray naton, tama? Food. Madamuha aton. Well, you know what? Before I continue, sa totoo lang, I have prepared 2 messages before this. See, I was able to compose 3 messages total. Pero, ini na-conceive ini sa thought ko, nung Friday lang, ada naliwat ako dito hakuan terrace, muni-muni, and then may binulong si Holy Spirit, ang Holy Spirit sa akin, na amo ni itutdo. Kaya tuloy, sabi ni Rochelle sa akin nung isa araw, akala ko ba may prepared message ka na? Yeah, pero I was rushing this nung Friday nga when I got this. He gave me the materials, ada naman, kompleto naman, ideas, kaya I ended up with this Bible study. And I also thought, tama nga ito. Kay it hits all of us, or at least most of us. Like I told you before, the way we will share the Word of God in here, Dulag Christian Fellowship, like Osmer said, it will be in a practical, reasonable, understandable, in its simplest form that we can apply and work on in our lives din hiato na dulag. Pero mga kapatid, just bear me paghihapon. Kay akon waray, buyoy-buyoy pagod gihapon up to now. Kaya mostly Tagalog na lang ako, English. I really struggle sa waray. Nakikipag-talk ako, pero ako na awkward. Pero kung kabalo lang unta mo magbinisaya, sayo nakaayo. Di ba? Hindi mo kabaw magbinisaya. Dali ragyod kayo unta, naget mo, hindi mo nakuha ang Bisaya, no? Ang hirap. Kaya nga rin ako nahihirapan sa waray. Pero however, I'll do my best to share the Word of God clearly sa inyo. Okay? Okay, let's go back to our study. On the second week ha crisis, mga almost 2 months na yan ha, nagpagasolina ako dito ha, Shell, nakipag-usap yung isang attendant sa akin, siring niya, she was filling up my car, itong ibuninay, Sir, kung maubos na nga ni gasolina din ha Shell, waray na ng trabaho. Pwede mo ako kuha on labor dito ha iyo. Tinghi ko no. Sustantig talaga ako. Kaya kasi alam ko ang magiging resulta ko rin na niya trabaho.
Okay? Waray money, masulod, waray pagkaon. Diba? What did I do? Gustuhon ko man o hindi, di ko kaya. Okay na, kuhain siya. Marami akong gustong tulungan, gusto kong maghatag in trabaho para mga tao, pero di talaga ako capable financially. I cannot help everybody. Pero kung may ako good, mabulig man ako. You know, I share. Hindi ako maramot na tao. I really share. Pero kung waray rin, pasensya na kita nga tanan. Okay? Going back sa atong context, isipin mo, may isang pamilya, di ba? May mga bata, walang makain, tapos nagdasal sila, Lord, pahingi po kami ng pagkain, pero walang dumating. Anong sasabihin mo sa kanila? Masiring ka ba, magtiwala ka lang kapatid? Christian way ko, no ha? O deep inside, ikaw mismo nagtatanong, Lord, bakit ganito? Alam natin, life is not fair. Di ba? Ang mayroon na, mas lalo pang umaangat. Yung wala, mas lalong nahihirapan. At yung mga meron na, lalo pa lang pinapahirapan, yung mahihirap na. I think you get the point there. Di ba? Kasi ito ang reality. Hindi lahat ng prayer may instant answer. At kung hindi natin ito harapin ng maayos, we risk giving people a fake version of Christianity. Yung tipong maupay paminawon, pero di realistic. Ask and you shall receive. Ano ibig sabihin ito? What does it really mean? Sabi nga ni Jesus sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. That's very clear. Ang ganda. Sinabi ni Jesus, simple, direct. Parang sinasabi ni Jesus din humingi ka, ibibigay ko. Okay? Pero kung honest kita, alam nating lahat, hindi yan laging nangyayari agad. Right? Paminsan, oo. Kadalasan, hindi. That's how life is. Kaya ang tanong, mali ba si Jesus? O mali ang pagkaintindi natin? Let me make this clear. Hindi mali si Jesus. Pero minsan, mali ang interpretation natin. Minsan, ang tingin natin kay Lord, parang vending machine, like what you just saw. You know, God vending machine. Lagyan mo lang ng coin, press 1 for burger. Put another coin for mango dream, press 2. And then, if you want something fancy, press 3. You get a BYD. Build your dream. Ang tunay na kuan yan. Build your dream, BYD. May EV car ka na. Pindot ka lang ng button and you shall receive. How I wish that's reality. Pero diri sa God, the Lord. Kaya sabi ni Jesus sa Luke 11:13, kung ang tatay mo hindi ka bibigyan ng bato kung humingi ka ng tinapay, how much more ang Heavenly Father mo? Meaning, God responds like a father, not a machine. At bilang tatay, hindi niya ibibigay lahat ng inihingi mo. Pero, ihahatag niya yung makakabuti sa iyo. Ang sarap pakinggan ng mga bagay na ito na nababasa natin sa Bible. Ask and it will be given to you. We all know God is our provider. Jehovah Jireh, di ba? At face value, it sounds absolute. Bagan, sure na good. So when you ask and nothing happens, it feels like either the promise failed, parang pumalya yung promise, or naging surat sa Bible, pang-convince lang, pang-inganyo, pang-akit, pampapaniwala lang. Ang tawag dyan, one word, rhetoric. Okay? Simplify natin street level na talk. Ang rhetoric, ibig sabihin, sweet talk la.
baga kang nangunguyab. Sweet talk, or you can also say lip service la. Now, ito ang realidad. And this is happening right now. At alam ko nangyayari ito sometimes sa mga kasama natin dinhi. Okay? Minsan, ang hinihingi mo pagkain. Kaya nga actually, ang kailangan mo talaga pagkain. And you pray about it, kay waray na good. Waray na good. Waray na niyo food. You close your eyes, hoping na somehow food will just drop down from heaven. Di ba? Or somehow may da kumatok sa house nyo na friend nyo, magdulong o maghatag ng food. Pero wala pa rin dumarating. Dinhi na susubok ang faith mo. This is reality, folks. Yung walang-wala ka na talaga. Kaya mga kapatid, listen carefully. Ang Bible, hindi fake. What is written there is all truth. Kaya we can always say, what is my basis for truth? Absolute truth ko, salita ng Diyos. Diri fake ang salita ng Diyos. Hindi niya tinatago ang hirap. It's there. It's written there. In this world, there will be tribulation. Lahat na yan. Gutom, pangyayari, gera, and everything. We will all experience that. And we are actually experiencing it right now. Pero, hindi lang kita ang nagsasuffer yan na. Imagine, si Apostle Paul mismo nagsabi sa 2 Corinthians 11:27, nagutom ako at nauhaw. Madalas walang makain, matirhan at maisuot. I have been hungry and thirsty and often gone without food. Imagine that. Apostle na yan, ha? Man of God, pero nagugutom pa rin siya. So kung ikaw nagdadasal ka pero hindi agad nasagot, hindi ibig sabihin mahina ang faith mo. Ibig sabihin, hindi rin ibig sabihin na pinababayaan ka ni Lord. Amonit, ito yung tanong na ayaw na iba na pag-usapan. Kapag may pamilya na gutom at nagdasal sila pero walang dumating, we can say, where are you, Lord? Nasaan ka? May mga tao nangangailangan. Nangangailangan ako. Something like that. Let me answer this carefully. Hindi simple ang sagot dito, pero malinaw ang Bible sa isang bagay na ito. Siring ni Jesus sa Matthew 25:35, noong nagugutom ako, pinakain niyo ako. I was hungry and you fed me. Did you notice anything? Sabi ni Jesus, I was hungry and you fed me. Hindi niya sinabi, nung nagugutom ako, biglang may miracle, may pagkain na lang. Hindi rin niya sinabi, nag-pray ako, tapos automatic may bumagsak na tinapay from heaven. Siring niya, pinakain niyo ako. Ibig sabihin din, may taong kumilos. May taong nagbigay. May taong nagmalasakit. Anong pinapakita ni Jesus dito? Simple but powerful, ang Diyos kumikilos sa pamamagitan ng tao. Okay? Hindi lahat ng sagot ni Lord, instant miracle. Although it happens, ha? Madalas ang sagot niya, ikaw, ako, tayo. What does this mean? Ginagamit tayo ni Lord. That's a calling. You know? God is showing us something na mayroon tayong responsibility sa ibang tao. Labi na kay Christian kita. May da istorya. May isang lalaki, nagdasal siya. Upo ditiya pamilya. Maybe you saw the title na sa image kanina sa title natin. Lord, tulungan mo po kami. Wala na kami makain. Then after a while, may kumatok. Oy, pre! May dako sobrang pagkaon din eh. Gusto mo? Sabi ng tatay, hindi na pre, okay lang. God will provide. After a while, may dumating uli, bro, punta kita sa San Miguel, namimigay daw si madam ng
mga goods. San Miguel, hahatang na goods. Sabi niya, ayaw na la. God will provide. Eventually, nagutom na Hira sa kakahintay ng provision ni God. Pagkatapos nagreklamo siya, Lord, bakit wala kang ginawa? Diba? Medyo corny yung joke ko, pero what do you think God will do to him? Kung ako si God, isang batok muna. To wake him up. Diba? God will say, 2 beses kitang pinadalhan ng tulong. Kaya nung sinabi ni Jesus, pinakain niyo ako. Hindi lang adto statement. Okay? It was a calling para aton nga tanan. Binigyan niya tayo ng responsibility. It was an invitation of God for us to be used by Him. Kaya mga kapatid, let's be honest. Minsan may sobrang iba, pero may iba pa rin na nagugutom. So the problem is not only, why didn't God answer? But also, why didn't people act? Okay? Sabi ni James sa James 2:15-16, if someone is without food and you just say, God bless you, anong silbi nun? Diba? Look at that. That's hypocrisy. Diba? Walang silbi yun. You will just say, God bless you. Salita lang, walang laman. Or English, lip service lang to. Kasi kung si Jesus yun, hindi niya sasabihin, mag-pray ka lang. He would sit down with the person, care for the person, and feed the person. Hindi masama mag-pray. Pero kung mali, kung hanggang doon ka lang, kasi minsan, ginagamitan natin ng spiritual words para takasan natin ang ating responsibility. Nadungog nyo na niyo yung slogan, what would Jesus do? O yung letters WWJD. Have you guys heard about this? Kamo, kabataan, nadungog niyo ito? Dinghi? Kayo, uso yan sa Amerika. Okay? WWJD. What would Jesus do? Okay? Ma-deviate na kita. Nauso ito noong 1990s. Amoy ni. Yan. Nauso ito noong 1990s and there's a story behind this, pero skip na lang natin ang history niya. Kasi ito started noong 1800s pa. During the 1990s, gin-revive ini ng mga youth group kabataan sa Amerika. Bagan, follow up nung Jesus Revolution. I think I had it, we watched that movie about Pastor Greg Laurie. Di na nagtikang ang Jesus Revolution. Noong 1960s and 70s, marami sa inyo wala pa na panganak dito. Panahunan ko ini, panahunan ko. By the way, ang popular figures during the Jesus Revolution was none other than our very own Pastor Greg Laurie or Harvest Christian Fellowship, Riverside, who was then under the tutelage of Pastor Chuck Smith of Calvary Chapel, Costa Mesa, California. Also a bit of history, during this period nira, ini Pastor Greg o Pastor Chuck, amo iniya ang nagtikang ng mga Christian contemporary music, which we are now hearing. Okay, ito yung mga popular songs that time, like medyo oldies, pero din itong amo ini pinaka-root na mga naririnig natin yan na. Ayan ang original talaga. From Maranatha Music. Yeah. 60s, 70s, 80s, 90s. So you guys know this song? See? Okay. Now, next one. They all started that. These fellows.
Nakikilig balibo kasi I know them, you know. I know Pastor Greg, you know. Inidala. Aminaw, oo. Anyways, those are the songs during those decades, okay? Amo ito, hiraan nagtikang o nagpasimula ng mga contemporary music na marami na rin gumaya. Nowadays, marami ng grupo like Elevation Music, Bethel Music, Hillsong, you know, pero pati the word of warning about some of these groups. Minsan may songs na maganda pakinggan, pero may theology or emphasis na pwedeng maligaw. So, aware lang kita itun. Yan na ang remnants nitong WWJD or the youth movement na What Would Jesus Do? Amo na laini. Hindi na masyado active yan ngayon. So, gano'n na lang, pa-bracelet na lang, parang part ng kuan mo, ng pa-cool ba? You know? Okay, let's go back to our main study. Si Jesus nag-pray, pero nagpakain din siya. Sa feeding of 5,000 sa Matthew 14:13 to 21, hindi niya sinabi, mag-pray lang kayo. Pinakain niya sila. Pero ginamit niya 5 loaves of bread. Waray pamalunggay that time. Masarap na, mapasupa, sunsugad. Diba? At saka 2 isda. Meaning, God works through what we give. Okay? Kaya, Dulat Christian Fellowship, let's make it real. Kung may nagugutom, hindi lang tayo rin magsabi, ipag-pray kita kapatid. Sasabihin natin, halika muna kayo. Sunod din kaon kita. May na pagkaon, share natin. You know? Kasi ang tunay na Christian, tumutulong siya, nag-share. Diba? Hindi lang salita, hindi lang rhetoric, may action. Alam mo, ask you this, may kilala ba kayo na yan na, nahihirapan, walang makain, nag-struggle, and maybe you have the ability to help. Listen, baka kayo ang sagot sa prayer nila. So hindi lahat ng prayer instant, visible, obvious, pero God is still working at madalas gumagalaw siya sa pamamagitan ng tao. So next time you hear, ask and you shall receive, don't think magic formula iton. Think it's an invitation to you to trust God at calling ito sa atin to be used by God. Kaya mga kapatid, before we close, shorten ko na lang ini. Let me ask or speak to 2 groups of people. Number 1, yung nasaktan na sa unanswered prayer. Maybe ikaw yun, nag-pray ka para sa pamilya mo, para sa pangangailangan mo, para sa sitwasyon nyo, at para walang nangyayari. Diba? And slowly parang nawawala ang tiwala mo kay Lord. I'm hoping that will not happen. Let me tell you this. Hindi niya kayo kinalimutan. Hindi kaniya iniwan. You may not understand it, everything right now, but God still sees you. Nakikita niya kayo. At minsan, ang sagot niya ay dahan-dahan lang, hindi instant. If that's you, just keep talking to Him. Hindi kailangan ng fancy words. Sabihin mo lang, Lord, in your own, sabihin mo lang, Lord, talaga naghihirap na talaga kami. Kulang ang pagkain namin, kulang ang provisions namin. Pero, I still trust you. That's the most important thing, na hindi mawawala ang faith niyo sa Diyos.
Number 2, maaaring ikaw ang ginagamit ni Lord. Okay? Maybe ikaw yung may capability na bumulig. And maybe ngayon, God is speaking to you. Ikaw ang gagamitin ko. Hindi mo kailangan maging mayaman. Minsan, 1 kilong bigas lang, 1 ulam, 1 tulong, ayos na yan. And that could be the answer to someone's prayer. Diba? By the way, diri lang ini para sa nakakaangat ng konti, ha? This calling is for everybody. May pera ka man o wala. Remember that lady who gave her last liit niyang pera, offering ngayon. And then there was this rich man who gave a lot. Now, Jesus was sino nagbigay ng pinakamahalaga sa inyo? Yung nagbigay ng kaunti, galing talaga sa puso yun. Binigay niya lahat. Okay? Sana maging ganon rin tayo. Kaya kung may mga opportunities tayong tumulong sa iba na nangangailangan, let's do it. Okay? And this calling is for everybody. So today, let's respond in 2 ways. Trust God deeper and let us act in love stronger. Okay? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na aming pinakinggan today. Thank you for speaking to our hearts and reminding us of your truth. Buligi kami, Lord, na hindi lang maging tagapakinig, kundi tagasunod ng inyong kalooban. Help us to live out what we have learned in our daily lives. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Yan na. Guide us and protect us and keep us close to you always. Father, also tinataas namin sa inyo, si Tio Mario. Lord, we ask for your healing hand to be upon him as he undergoes angioplasty. Ikaw po ang mag-guide sa mga doctor at nurses. Bigyan mo sila ng wisdom at steady hands, Lord. May the procedure go smoothly and successfully without complications. Bigyan mo po siya ng lakas, kapayapaan ng puso at mabilis na recovery. And remove all fear and replace it with your peace that surpasses every understanding, Lord. We trust, nagtitiwala kami sa inyo, Lord, na ikaw ang great healer. So we entrust Tio Mario into your loving care. All this we pray in Jesus' name. Amen.